Ako nga po pala si Arnel, 12 years old. Mayroon po kaming alamat dito sa amin na sa tingin ko ay hindi pa naririnig ng karamihan. Ang sabi kasi ng mga nakatatanda ay hindi na raw ito kinukwento sa mga bata dahil baka raw matulad ang mga ito sa ginawa namin ng kaibigan ko. Noong una kong marinig ang alamat na ito ay sobrang na-excite ako. Siguro kasi mahilig talaga ako sa mga kwento ng nakaraan, lalo na yung mga misteryo na hindi pa nalulutas. Ang alamat ay tungkol sa isang malaking baha na nangyari raw noong 1930s. Ang sabi ng mga nakatatanda, may isang napakalakas na bagyo na rumagasa sa bayan namin. May isang baryo na natabunan ng baha at putik. Lahat ng bahay doon ay natangay ng rumaragasang tubig. Maraming tao ang nalunod at namatay. Ang sabi ng mga nakatatanda, hanggang ngayon daw ay hindi pa matahimik ang mga kaluluwa ng mga taong nalunod at namatay sa trahedyang iyon. Dahil sa alamat na iyon ay naging interesado ako sa kung ano ba talaga ang nangyari noon. Naghanap ako ng mga lumang dokumento sa bahay namin na may kinalaman doon. May nakita akong lumang larawan ng baryo na tinangay ng baha. Baryo Kasilawan ang pangalan noon. Nasa gilid ito ng isang ilog na dumadaloy sa bayan namin. Isang araw habang pauwi ako galing sa school ay may nakasalubong akong matanda. Tinanong niya ako kung ako raw ba yung batang nagtatanong tungkol sa baryo Kasilawan. Oo naman ang sagot ko. Ang sabi niya sa akin ay huwag na raw akong mag-usisa tungkol sa lugar na yon. Dahil wala naman daw akong mapapala kundi takot. Tumango lang ako at naglakad palayo, pero sa isip ko ay hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong kwento. Alam ko na mali ang ginawa ko pero bata pa ako noon. Kaya siguro hindi ko naintindihan na may dahilan kung bakit hindi na kinukwento ang alamat na iyon. Ang ginawa ko ay niyaya ko yung kaibigan kong si Kiko. Sabi ko sa kanya, puntahan namin yung lugar kung saan dating nakatayo yung baryo Kasilawan. May nakuha akong mapa noon. Doon ko nalaman na yung ilog na dumadaloy sa bayan namin ay dating mas malawak. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti itong lumiit. Pero yung lugar kung saan tinangay ng baha yung baryo Kasilawan ay malalim pa rin hanggang ngayon. Bago kami umalis ni Kiko, ay pinuntahan ko muna yung matanda na nagbabala sa akin. Sinabi ko sa kanya na pupuntahan namin yung baryo Kasilawan. Binigyan niya ako ng isang anting-anting. Sabi niya, itapat ko raw sa mga kaluluwa yung anting-anting at tatakbo raw ang mga ito. Naglakad kami ni Kiko. May dala kaming flashlight at yung lumang larawan ng baryo Kasilawan. Sa isip ko kasi, baka sakaling may makita kami na kapareho ng nasa larawan. Pagdating namin sa ilog, sobrang tahimik. Parang walang ibang tao sa paligid. Yung tubig, parang salamin na sobrang linaw pero malamig sa pakiramdam. Tapos yung hangin, parang may dalang kilabot na hindi mo maintindihan. Sa gitna noon ay may nakita kami na isang malaking kahoy na nakatirik sa gitna ng ilog. Lumapit kami at doon namin napansin na yung kahoy ay isang poste ng bahay. Tumingin kami sa paligid at doon namin napansin yung mga gamit na nakalubog sa ilalim ng tubig. May mga upuan, mesa at iba pang gamit sa bahay. Nakita rin namin yung kampana ng simbahan ng baryo Kasilawan. Nakaramdam kami ng malamig na hangin na dumaan sa katawan namin. Nagkatinginan kami ni Kiko at doon ko napansin na nanginginig na siya sa takot. Sabi ko sa kanya, alis na kami. Pero bago pa kami makaalis ay narinig namin yung tunog ng kampana. Galing yon sa ilalim ng tubig. Tumakbo kami ni Kiko. Pero hindi pa man kami nakakalayo ay nakita namin na may mga ilaw na nagmumula sa ilalim ng tubig. Marami yon. Parang mga alitap-tap na naglalabasan. Napatigil kami sa pagtakbo. Nakita namin na isa-isang nagsilabasan yung mga kaluluwa. Parang mga anino na may sariling buhay. Yung iba parang tulala lang na naglalakad. Pero yung iba nakatingin sa amin na parang may gustong sabihin.
Nakakakilabot talaga, lalo na pag nararamdaman mo na para bang may gustong humila sa'yo papunta sa kanila. Nakita namin na may isang lalaki na naglalakad kasama ang asawa niya. May mga batang naglalaro sa gilid ng ilog, may mga babae na naghuhugas ng damit, lahat sila ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi ko alam kung bakit pero parang nawala yung takot ko. Lumapit pa kami ni Kiko. Doon namin nakita na yung mga kaluluwa ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yon. Pero sa isip ko ay baka gusto nilang ipakita sa amin yung mga alaala nila noong nabubuhay pa sila. Nakita ko na si Kiko ay lumalapit pa sa gilid ng ilog. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Nakita ko na nakatingin siya sa isang grupo ng mga kaluluwa na naglalakad papalapit sa amin. Yung mga kaluluwa ay nakatingin din sa amin. Sabi ko, alis na kami. Pero hindi na naman sumagot si Kiko. Lumapit pa ako sa kanya pero bago pa ako makalapit ay nahulog na siya sa tubig. Sumigaw ako at tumalon din sa tubig. Nakita ko si Kiko na nagpupumiglas. Pilit siyang nilulubog sa ilalim ng tubig ng mga kaluluwa. Hinila ko siya pero hindi ko siya mahila. Kaya ang ginawa ko ay sinuntok ko yung mga kaluluwa. Pero wala rin nangyari. Naalala ko yung anting-anting na binigay sa akin ng matanda. Sabi kasi niya, proteksyon daw yon laban sa mga kaluluwa. Kinuha ko yon sa bulsa ko at itinutok sa mga kaluluwa, umaasa na totoo nga ang sinabi ng matanda. Doon ko lang napansin na yung mga kaluluwa ay naglalakad sa ibabaw ng putik at hindi sa ibabaw ng tubig. Tumakbo yung mga kaluluwa. Nakahinga ako ng maluwag at nahila ko na palabas si Kiko. Tumakbo kami at hindi na lumingon pa. Pagdating namin sa bahay ay pareho kaming nilagnat. Dahil sa nangyari, natutunan ko na hindi lahat ng kwento ay dapat pakialaman. Kaya napagdesisyonan ko na ikwento ito sa lahat ng makakausap ko para naman hindi na maulit ang nangyari sa amin ni Kiko. Sabi nga nila, may mga bagay na mas mabuting iwan na lang sa nakaraan. Nung umuwi ako sa probinsya namin sa Batangas para sa libing ni Lolo, ay may dala akong malaking flashlight. Tawa nga ng tawa yung mga pinsan ko nung makita nila yon. Sabi nila para daw akong pupunta sa bundok. Sabi ko na lang, naalala ko kasi na may mga blackouts pa rin sa amin. Tsaka hindi naman masamang maging handa. Hindi ko na lang sinabi sa kanila yung totoo na kaya ako may dalang malaking flashlight ay dahil sa mga babala ni Lolo. Sabi niya sa amin, huwag na huwag kaming lalabas sa gabi. Lalo na sa mga taniman. May mga bagay daw na nagtatago sa dilim na hindi natin kayang ipaliwanag. Nung nabubuhay pa si Lolo ay lagi niyang sinasabi sa amin yon. Huwag lalabas sa gabi, lalo na sa mga taniman. Dahil na rin siguro sa edad niya ay marami sa mga pinsan ko ang hindi siya siniseryoso. Pero ako pinapakinggan ko si Lolo. Veterano siya ng World War II. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Kung may sinasabi siya na may panganib sa dilim, ay naniniwala ako sa kanya. Baka may alam siya na hindi natin alam. Nung umuwi nga ako para sa libing niya, ay narinig ko yung mga kwento ng digmaan na pinagdaanan ni Lolo. Sabi ng mga tiyuhin at tiyahin ko, nung bata pa raw si Lolo, ay mahilig siyang magkwento ng mga pinagdaanan niya sa digmaan. Pero habang tumatanda raw ito, ay nawalan na ng gana magkwento. Dahil daw siguro sa trauma, parang hindi na siya mapalagay kapag madilim. Lagi siyang parang may hinahanap o iniiwasan. Isa raw sa mga pinakakilalang kwento ni Lolo ay yung tungkol sa takot niya sa dilim. Bago ko ikwento yon ay sabihin ko muna na nung bata ako ay napansin ko na si Lolo ay natutulog na may nakabukas na ilaw. Kahit yung lampshade lang sa tabi ng kama niya ay dapat nakabukas yon. Sa bahay namin ay bawal na bawal ang brownout. Kapag nagba-brownout
ay agad na nagpapaandar ng generator si Lolo. Sabi ng mga tiyuhin ko, nung bata pa raw si Lolo, ay hindi naman ito takot sa dilim. Pero may nangyari sa kanya nung panahon ng digmaan na nagdulot ng takot na yon. Nung marinig ko yung kwento, ay naintindihan ko kung bakit gano'n na lang ang takot ni Lolo sa dilim at kung bakit niya kami lagi binabalaan na may panganib sa dilim. Nung isang araw ay may blackout sa bahay. Nasa kusina ako at nagluluto ng midnight snack. Bukas yung ilaw sa kusina. Pero yung ilaw sa labas, sa may taniman, ay patay. Nung biglang nag-blackout, para bang may yumakap na lamig sa akin. Yung malamig na hangin na galing sa labas parang may dalang mensahe na hindi maganda. Yung mga bintana kasi ni Lolo ay hindi masyadong sarado. May mga siwang pa rin na pwedeng pasukan ng hangin. Naramdaman ko yung malamig na hangin at kinilabutan ako. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa pakiramdam na may nagmamasid sa akin mula sa labas. Mabilis kong sinindihan yung flashlight ko at tinutok yun sa taniman. Pero wala naman akong nakita. Nung umuwi ako para sa libing ni Lolo, ay narinig ko ang kwento ng takot niya sa dilim. Nung panahon daw ng digmaan ay may pagkakataon na nagtatago sa isang kuweba si Lolo at ang mga kasama niyang sundalo. Wala silang dalang pagkain at tubig. Nagbabakasakali lang sila na makalabas kung sakaling wala na yung mga kalaban. Pero habang tumatagal sila sa loob ng kuweba, ay unti-unti silang nagugutom. Wala silang makita dahil sobrang dilim. Hindi nila alam kung gaano kalaki yung kuweba. Hindi nila alam kung may mga ahas ba o iba pang mga hayop doon. Pero dahil sa gutom, ay wala na silang pakialam. Naghahanap sila ng mga gagamba o kahit anong insekto na makakain. Isang araw ay narinig na lang daw ni Lolo na nag-aaway yung dalawang kasama niya. Hindi niya alam kung bakit, basta naririnig niya na nagsisigawan ang mga ito at nagbubugbugan. Nung makialam yung iba nilang kasama para awatin yung dalawa, ay narinig na lang nila na may sumigaw at nagmura. Tapos may narinig silang umuungol na parang nasasaktan. Nung sindihan ng isa nilang kasama, yung natitira nilang posporo, ay nakita nila na yung isa sa nag-aaway ay hawak yung ulo ng kalaban niya. Nakatukod yung mga daliri nito sa mga mata ng kalaban niya. Yung isa naman ay hawak yung leeg ng kalaban niya at pinipigayon. Pareho silang duguan at pareho silang nagwawala. Nung magdilim ulit ay narinig nila na may sumigaw at nagmura. Tapos nagkagulo na naman. Nung sindihan ulit yung posporo ay nakita nila na yung dalawang nag-aaway ay may mga hawak na daliri. Pinutol nila yung mga daliri ng isa't isa at ngayon ay kinakain nila yon. Nung magdilim ulit ay nagpatuloy ang sigawan at murahan. Pero unti-unti ay naging unggol na lang ang naririnig nila. Nung sindihan ulit yung posporo, ay nakita nila na yung dalawang nag-aaway ay pareho ng patay. Pero yung mga katawan ng mga ito ay gumagalaw pa rin. Kinakain nila ang kanilang mga sarili. Nung magdilim ulit ay nagtakbuhan na palabas ng kuweba ang mga kasama ni Lolo. Si Lolo na lang ang natira. Takot na takot daw siya noon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa mga kasama niya. Nung makalabas siya, ay nalaman niya na matagal na palang wala doon yung mga kalaban. Nakulong lang sila sa kuweba dahil sa takot. Nung bumalik siya doon, ay nalaman niya na yung mga kasama niya ay nagpatayan at nagkainan. Kaya pala takot na takot si Lolo sa dilim. Dahil sa dilim ay hindi nila nakita na ligtas na pala sila. Dahil sa dilim ay nagkainan yung mga kasama niya. Dahil sa dilim ay nagkagulo sila at nagpatayan. Hindi ko makakalimutan yung kwento na yon. Hindi ko rin makakalimutan yung nangyari sa akin nung libing ni Lolo. Sa araw mismo ng libing ay nag-blackout na naman. Nasa kusina ulit ako at nagluluto. Nakabukas yung ilaw sa kusina, pero yung ilaw sa labas ay patay. Nung mag-blackout ay naalala ko yung nangyari sa mga kasama ni Lolo.
Dahil sa dilim ay nagpatayan sila, dahil sa dilim ay nagkainan sila, dahil sa dilim ay hindi nila nakita na ligtas na pala sila. Nung marinig ko yung mga yapak mula sa labas, para bang bumalik lahat ng kwento ni Lolo. Yung takot niya, nararamdaman ko na rin ngayon. Nung makita ko yung kalansay na nakatayo sa labas ng bahay, parang tumigil ang oras. Yung mga buto niya parang may sariling buhay na nagkukwento ng nakaraan. Naisip ko na tama si Lolo. May mga bagay na nagtatago sa dilim. Hindi ko alam kung isa sa mga kalansay na nakita niya sa kuweba ang nakita ko. Pero para sa akin, ay isa yon sa mga kasama niya na nagpatayan at nagkainan. Nung umalis yung kalansay at nag-alis ng sombrero, para bang sinasabi nito na hanggang dito na lang ako. Parang kinikilala niya si Lolo at ang mga alaala ng digmaan. Sa tingin ko ay nagbigay galang ito kay Lolo. Para bang kinilala nito na si Lolo ang may-ari ng bahay at hindi ito pwedeng pumasok. Nararamdaman ko na hanggang ngayon ay nandun pa rin sa mga taniman sa dilim ang isa sa mga kasama ni Lolo. Siguro ay nagtatago pa rin ito sa mga kalaban. Siguro ay nagugutom pa rin ito at naghahanap ng makakain. Kaya ganoon na lang ang takot ni Lolo sa dilim. Kailan kaya mawawala sa pamilya namin ang takot sa dilim? Kailan kaya mawawala sa pamilya namin ang alaala ng digmaan? Ako po si Tito, 27 years old, may asawa at 2 anak. Dati kaming nanirahan sa isang liblib na barangay sa probinsya. Sobrang liblib na wala pa kaming kuryente noon. 2010 lang kami nagkaroon ng linya ng kuryente. Maraming alaala ang bahay namin sa lugar na yon. Isa na doon yung tungkol sa nanay ko at sa alamat ng isang aswang na naninirahan daw sa lugar namin. Adik sa alak si nanay. Hindi naman lagi. Noong una ay paminsan-minsan lang siyang umiinom. Hanggang sa hindi na namin namamalayan na araw-araw na pala siyang lasing. Natatakot kami sa kanya kapag lasing siya kasi lagi siyang galit, lagi siyang nagmumura at nanggugulpe. Sabi ng mga tao sa amin, sinapian daw ng aswang si nanay, kaya nagkakaganon siya. Yung aswang daw na yon ay isang napakalakas na espiritu na naninirahan sa lugar namin. Naghahanap daw yon ng mga tao na mahina ang kalooban para sakyan at manipulahin. Kapag sinapian ka raw ng aswang na yon, ay maghahanap ka ng bisyo. Pwedeng alak, sigarilyo, sugal o droga. Wala raw nakakaalam kung saan nagmula ang aswang na yon. Basta ang sabi nila ay napakarami na niyang biktima. Ang tawag nila sa aswang na yon ay Tibulok. Lumaki ako na natatakot kay nanay at sa Tibulok. Ang Tibulok ay parang naging simbolo ng takot ko kay nanay. Kapag sinasabi ng mga kapitbahay na sinapian ng Tibulok si nanay, ang naiisip ko ay si nanay na may sungay at mahaba at matutulis na pangil. Si nanay na may mga pulang mata at mahahabang kuko. Sa isip ko yun ang Tibulok. Pero habang tumatanda ako ay nare-realize ko na hindi Tibulok ang dapat kong katakutan, kundi si nanay mismo, kasi siya yung may bisyo, siya yung lasinggera, siya yung halimaw. Si Ate Lita ang nagiging tagapangalaga ng bahay kapag lasing si nanay. Si Ate Lita ang nagluluto, naglalaba, naglilinis at kung ano-ano pa. Si Ate Lita ang nagbibigay sa amin ng kaunting normalidad sa magulong buhay namin. Dahil kay nanay ay nagkabaon-baon kami sa utang. Madalas ay wala kaming makain. Si Ate Lita ang gumagawa ng paraan para makakain kami. Si Ate Lita ang nagdadala sa amin sa health center kapag nagkakasakit kami. Si Ate Lita ang lahat sa amin. Habang si nanay ay nagpapakalunod sa alak, ang Tibulok ay naging alamat na lang sa amin kapag may naririnig kaming kapitbahay na nagsasabing nakita nila ang Tibulok, ay hindi na kami naniniwala. Sa isip namin ay sinanay lang ang Tibulok. Isang araw ay nahuli ko si Ate Lita na umiinom ng alak. Nagtago siya sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung bakit pero natakot ako. Natakot ako na baka maging katulad siya ni nanay. Sabi niya,
ay kaya lang naman daw siya umiinom ay dahil gusto niyang maranasan kung anong meron sa alak at bakit gustong-gusto yun ni nanay. Pinagsabihan ko si Ate Lita na tigilan na niya. Ayoko na may iba pa sa amin na maging lasenggo. Pero hindi ko siya pinagbawalan na uminom. Basta sabi ko lang, wag siyang aabot sa puntong hindi na niya makontrol ang sarili niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero simula nung araw na yon na nahuli ko si Ate Lita na umiinom, ay nagsimula na rin ang mga kababalaghan sa bahay namin. May mga bagay na gumagalaw ng mag-isa. May mga naririnig kaming iyak sa itaas ng bahay. May mga kumakatok sa bintana. Pero kapag tiningnan namin ay wala namang tao. Sabi ko kay Ate Lita, baka naman sinapian na rin siya ng tibulok, kaya nagkakaganon ang bahay namin. Nagalit si Ate Lita, sabi niya ay hindi siya mahina para sapian ng tibulok. Nag-aaway kami ni Ate Lita dahil sa mga nangyayari. Sabi ko sa kanya, baka naman may tinatago siya sa akin. Baka naman umiinom pa rin siya ng alak kapag wala ako. Nagalit siya sa akin at sinabing hindi niya gagawin yon. Nagtataka na rin daw siya kung bakit may mga nangyayaring kababalaghan sa bahay namin. Hanggang sa may nakausap ako na kapitbahay. Sabi niya, naririnig daw ba namin yung mga iyak na nanggagaling sa bahay namin? Nagulat ako. Sabi ko, akala ko ba kami lang ang nakakarinig ng iyak na yon? Sabi ng kapitbahay, hindi raw. Sa katunayan ay sila nga raw ang nagtataka kung sino yung umiiyak sa bahay namin. Dahil halos gabi-gabi ay naririnig nila yon. Doon ako kinabahan dahil ibig sabihin, totoo nga na may umiiyak sa bahay namin. Hindi lang kami ang nakakarinig. Sabi ko kay Ate Lita, hanapin namin kung saan ang gagaling yung iyak na yon. Maghanap kami ng tibulok. Sabi ko, baka sa ilog. Doon kasi madalas na naliligo si nanay. Baka doon niya nakuha yung tibulok. Pumayag naman si Ate Lita. Isang gabi ay pumunta kami sa ilog. Malayo yung ilog sa bahay namin. Tatawid ka pa ng 3 bundok para makarating doon. Pero tiniis namin ni Ate Lita. Habang naglalakad kami ay naririnig namin yung iyak. Sabi ko kay Ate Lita, baka doon nga sa ilog nagtatago yung tibulok. Kaya naririnig natin yung iyak. Hindi ko alam kung anong plano namin kapag nakita namin yung tibulok. Wala naman kaming dalang armas o anuman na pwedeng proteksyon. Pero sabi ko sa sarili ko, gusto ko lang malaman kung totoo ba talaga ang tibulok. Pagdating namin sa ilog ay may nakita kaming naglalakad sa gilid. Si nanay, naglalakad siya habang nagmumura at kinakausap ang sarili. Sabi ko kay Ate Lita, yun ba yung tibulok? Sabi ni Ate Lita, hindi. Si nanay daw yun. Natakot kami pareho. Dahil ibig sabihin totoo ang tibulok. Totoo na sinapian si nanay ng isang napakalakas na espiritu. Tumakbo kami pa uwi ni Ate Lita. Hindi na namin hinanap yung pinanggagalingan ng iyak. Nanginig ako sa takot dahil sa nakita namin. Sabi ko kay Ate Lita, umalis na lang kami sa probinsya. Iwan na namin si nanay at ang tibulok. Nakinig naman si Ate Lita sa akin. Sabi niya, matagal na rin daw niyang plano yon. Kaya lang ay hindi niya magawa dahil iniisip niya na magagalit kami sa kanya kapag iniwan niya si nanay. Pero ngayon daw na ako na mismo ang nagsasabi na umalis na kami ay gagawin na niya. Sa awa ng Diyos ay nakaluwas kami ng Maynila. Doon na rin ako nakapag-asawa at nagkapamilya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung nakita namin ni Ate Lita sa ilog. Si nanay na naglalakad habang nagmumura at kinakausap ang sarili. Sana ay makalaya siya sa tibulok. Pero sa tingin ko ay hindi na mangyayari yon. Hanggang ngayon ay pinapangarap ko na makalaya kami sa sumpa ng tibulok. Pero sa tingin ko ay hindi tibulok ang dapat kong katakutan, kundi yung bisyo mismo. Dahil yun ang totoong halimaw na sumira sa pamilya namin. Kaya naisip ko na ibahagi ang kwento namin.
Para na rin sa mga taong nakikinig nito, sana ay maliwanagan kayo sa kung ano ang mga totoong demonyo sa buhay natin. Isa akong nurse na na-assign sa isang bayan na sinalanta ng bagyo. Ayoko na sanang sabihin kung anong bagyo, kung anong bayan, dahil alam ko na may mga nakikinig na baka maapektuhan. Hindi naman ito nakakatulong sa mga nawalan ng mahal sa buhay na marinig na may nakakita sa mga kaluluwa ng mga pumanaw sa bagyong iyon. Nung makarating ako sa bayan na iyon, hindi ko na iisa-isahin yung mga nakita ko. Mga patay na katawan, mga labi ng mga tao na hindi nakaligtas. Nung oras na iyon, hindi ko pa alam na may makikita akong mga multo. Pero ramdam ko na may kakaiba. Parang may mga naglalakad sa paligid namin na hindi namin nakikita. Habang naglalakad ako, tumusok sa paa ko yung matulis na kawayan. Hindi ko alam kung paano ako nasugatan ng ganoon, pero ang sakit parang tumusok sa buto ko yung kawayan. Nung oras na yon, parang nagbukas yung sugat na yon ng pinto sa mundo ng mga patay. Nung tignan ko yung paligid, may mga naglalakad na tao sa paligid namin, pero ako lang ang nakakakita sa kanila. Naglakad ako palayo habang pinipigilan yung pagdurugo ng sugat ko. Hindi ko alam kung saan ako papunta, basta naglakad lang ako. Tapos nakita ko si Tia Belen, isa sa mga kamag-anak namin na nakatira sa bayan na yon. Nakita ko siya na naglalakad sa gilid ng kalsada. Tinawag ko siya pero hindi niya ako narinig. Doon ko naisip na baka isa siya sa mga hindi nakaligtas sa bagyo. Nung makita ko si Tia Belen, doon ko naramdaman yung bigat ng nangyari sa bayan na yon. Umiiyak ako habang naglalakad. Tapos may batang babae na lumapit sa akin. Sabi niya, "Ate, bakit ka umiiyak?" Sabi ko, "Ang dami kasing namatay." Tapos sabi niya, "Bakit? May namatay ba?" Doon ko lang na-realize na nasa isang lugar na ako na hindi ko alam kung saan. Luminga ako, wala na yung mga sirang bahay at mga sasakyan. Nasa isang lumang baryo na ako, yung mga bahay gawa sa kahoy at pawid. Yung mga tao nakasuot ng mga lumang damit, parang nasa nakaraan ako. Tinanong ko yung batang babae kung anong taon na. Sabi niya 1940. Tinanong ko kung anong pangalan ng baryo. Sabi niya Baryo Maligaya. Naglakad kami ng batang babae papasok sa baryo. Yung mga tao hindi ako pinapansin, parang hindi nila ako nakikita. Yung mga lalaki, abala sa pagkukumpuni ng mga bahay. Yung mga babae naman, naglalaba at nagluluto. Yung mga bata, naglalaro sa kalsada. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanila. Tinanong ko yung batang babae kung sino-sino yung mga tao doon. Sabi niya yung mga lalaki raw ay mga tatay nila. Yung mga babae ay mga nanay nila. Yung mga bata ay mga kapatid nila. Sabi ko, ang dami naman nilang kapatid. Sabi niya, hindi naman daw. Iisa lang ang tatay at nanay nila. Sabi ko, hindi pwede yun. Sabi niya, pwede naman daw. Doon ko naisip na baka kaluluwa lang ng iisang pamilya ang mga taong yun. Nung sabihin ko yun sa batang babae, bigla siyang tumakbo palayo. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Naglakad ako palabas ng baryo, pero habang naglalakad ako, parang hindi ako nakakalabas. Paulit-ulit lang yung itsura ng mga bahay at mga tao. Nagulat na lang ako nung marinig ko yung boses ni tatay na tinatawag ako. Paglingon ko, nasa kalsada na ulit ako. Tumakbo ako papunta kay tatay. Sabi niya, kanina pa raw nila ako hinahanap. Saan daw ba ako nagpunta? Sabi ko, may pinuntahan akong baryo. Pero hindi ko alam kung ano yon. Tapos kinuwento ko sa kanya yung mga nakita ko. Sabi ni tatay, hindi raw niya alam kung anong baryo ang tinutukoy ko. Pero may narinig na raw siyang kwento na may isang pamilya na namatay sa isang malaking pagbaha sa bayan na yon. Baka raw yun yung nakita ko. Sabi ko, kung ganoon, bakit ganoon ang itsura ng baryo nila? Sabi ni tatay, baka raw yun ang pinapangarap ng pamilya na yon.
na magkaroon ng sariling baryo na sila lang ang nakatira. Nung marinig ko yun, naisip ko na baka ganoon din ang pangarap ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay sa bagyo, na balang araw ay magkaroon sila ng sariling baryo na sila lang ang nakatira.